Who is our prayer leader? Anyone? Sino po yung huling nag-pray noon? Kung naalala niyo pa? You forgot na. Sige. Mag-start na lang tayo sa kabilang section since marami naman na at ako napagdasal sa kabilang section. Okay, let's start with Iona, Joshua. Joshua, will you lead us a prayer? Maari mo bang simulan ang panalangin? We give you thanks, Almighty God, for all your benefits, who lives and reigns forever and ever. May the Lord grant us peace and life everlasting. Amen. Okay. Thank you so much, Joshua. Okay, anyway class, we are supposed to be, magre-review sana tayo ngayon, okay, nung, what do you call that, ng ano natin, ng na-exam nyo for your mid-quarter, pero sa kadahilan ng kailangan na nating, you know, simulan yung lessons natin kasi medyo behind na tayo. So, didiretso na agad si teacher sa new topic, okay? Sige, so kung may hindi kayo naiintindihan sa sinasabi ni teacher, just raise a clarification. Pwede kayo mag-raise sa raise hand button at sasagutin nyo ni teacher, okay? Sige, so for today's discussion class, okay, may bago na tayong aralin. Okay, ano ang panibago nating aralin? Bago ko sabihin kung ano ito, okay, gusto ko munang tignan nyo ang bawat pangungusap. Okay, sige, babasahin ni teacher ha. Binasa ko ang araling iniatas sa atin ng guro. Ang pangalawa naman pangungusap, binasa ni Liam ng tubig ang kanilang harapan. Okay. Anong napansin nyo sa dalawang salita na pareho ng spelling or ng baybay? Okay, si Justin, nag-raise na hand si Justin. Justin? Sure, anong napansin mo? Magkaparati lang ng bigkas, pero, magkaiba silang bigkas. Ulit? Magkaiba sila ng bigkas? Okay, magkaiba sila ng bigkas. Pero, ano yung pareho sa kanila? Sige, si Gian naman ang pagsagutin natin. Yung spelling nila. Okay, or yung baybay. Okay, tama si Gian at tama si Justin. So, ang sabi ni Justin, magkaiba sila ng bigkas. Pero, pareho sila ng baybay o ng spelling. Okay. At yung kaibahan nila ay magkaiba sila ng kahulugan. Okay, so ang tawag natin sa mga ganitong salita ay mga salitang pareho ng baybay, magkaiba ng bigkas, okay, at magkaiba rin ng kahulugan. Okay, parang halimbawa, pito, o di ba? Ano pa? Tasa, tasa, o yung mga ganong bagay. Ano pa ba? Ang mga pareho ng spelling pero magkakaiba sila na ibig sabihin. Okay, lobo. Tapos yung isang lobo, di ba? O yun, pareho sila ng tunog pero magkaiba sila ng ibig sabihin, di ba? Lobo na balloon at lobo na wolf? Yes, that's right, Gian. Tama, very good. Okay. So, ito po yung sinabi ni teacher kanina. Ang tawag sa mga salitang ito ay mga salitang pareho ng baybay o spelling, ngunit magkaiba sila ng diin o bigkas. So, parang yung ganun, yung stress nila. So, halimbawa, ito, sawa, uri ng ahas. Meron naman yung isa, sawa, sawana. Okay. Sawana siya or yung ayaw na niya. Siya, next. Ng sawa? Sawa is, I don't know what is the English of sawa. Python? I-search natin kung Python ang sawa. Hindi ako sure eh. Para naman alam niyo ang saglit. English ng sawa. Ihanapin natin. English ng sawa. Oh, it's Python. Sir, Python. Yeah, it's Python. Ayan o, according to Google Translation. And ganyan ang itsura niya o. Can you see it? Ayan, kumakain sila ng rats. Sir, nakakita na po ako ng Python.
When I was Mm. small. Oh, ano ang python class? Herbivore, carnivore? Carnivore. Yeah. Tapos ano rin sila, predator rin sila, di ba? Kasi, tawag dito, They eat rats. come again? They Ano eat po? baby rats. Yeah, they eat baby rats. So, part yun ng food chain, di ba? Okay. So I have a python. Oh, you have a python? Wow, that's nice. Okay. Is it dangerous? Dangerous bang magkaroon ng ganong alaga? Hindi Sure, naman. yes. Okay, sige. Let's move. Okay, ngayon naman class, subukan nating sagutan ang mga sumusunod. Okay. Gabi, uri ng gulay. How about the other gabi? Gabi. O, gabi naman to. Gabi. Ano kaya ang ibig sabihin ng gabi? Anyone? Okay, let me check from the people who raised their hand. Okay, si Jasmine. Jasmine Kohar. Nakita ko nag-raise siya na hand. Teacher, yung gabi po yung parang day and night. Yung parang umaga at gabi. Okay, malapit na. Isa lang, you have to choose one. Okay, sige. Si Isabel. Teacher, yung Isabel? gabi, Ay, okay, sige. May sinasabi si Jasmine. Sige, Jasmine. teacher, yung night night. Okay, Yung night. night. Yeah, it's the night. Okay, pero paano natin siya i-explain sa Tagalog? Ano kaya ang ibig sabihin ng gabi? Okay, Isabel. Alam mo ba ang kahulugan ng gabi sa Tagalog? Hmm? Okay, ito ay bahagi ng isang araw pagkatapos ng hapon. Okay, so yun yung ibig sabihin ng isang gabi. Okay, how about ito? Tasa, tulis ng lapis. Yung isa, tasa. Oh. Ano kaya ang tasa? Parati itong ginagamit sa umaga. Oh, Isabel, naka-raise pa rin na hand si Isabel. Isabel, ano ang tasa, Isabel? Paglalagyanan ng mga gatas, coffee, o mga iba pa. Okay, yes, tama. Okay, lalagyan ng kape o kaya ng gatas. Or, para mas madali, uri ito ng pag-inuman, di ba? Okay, uri ng pag-inuman. Okay, next. Okay, kita. Kita-kita. Oh, nakikita kita, tanaw. How about the other kita or profit in English? Ano kaya ito? Anyone? Okay. Okay, si Ryle. Sige, nag-raise na hand si Ryle. Ryle, ano yung isang kita? Ano kaya ibig sabihin nito, Ryle? Ano yun? Sir, naiihi lang po ako. Ay, okay. Sige, sige. Okay lang. Ihi na. Okay, how about Ria? Nag-raise na hand si Ria. Sir, tumatanggap ng pera, sir, sa kita mo, sir, pagka nagbebenta ka, sir. Okay. Tumatanggap. Tumatanggap mong pera, sir, pagka may bumibili sa'yo, sir. Okay, ayun. Tama, tama. Tama yung revised version mo. Tatanggap mong pera galing sa hanap buhay o kaya sa negosyo. Okay, very good. O, eto si teacher na magsasagot dito. 7. Ano ang 7? Numero na susunod sa 6. Okay. Yung isa, 7. Okay. Ng Ano ang whistle? 7? Yes, whistle. Very good. Ito ay instrumentong ginagamit pampito. O, di ba? So, napapansin Or natin for ngayon, the game. yeah. So, napapansin natin ngayon, merong mga salita na pareho ng spelling o baybay, ngunit magkaiba sila ng ibig sabihin. Okay? So, dapat aware tayo sa mga ganito. Okay? So, sa exam, maglalagay naman si teacher ng sentence, di ba po? Para hindi kayo mahirapan. Siyempre, kung ito lang ang ilalagay ko doon, wala kayong context or wala kayong clue kung ano man lang yung tinutukoy ko. Okay? Or pwede rin maglagay si teacher ng picture. Pero mas maganda kasi pag naka-sentence form na lang siya. Okay? Anyway,
Ayan, so dadako na tayo sa pangalawang topic natin, which is yung iba pang uri ng panghalip. Okay, di ba ang natapos natin yung uri ng panghalip ay yung panghalip panao or personal pronouns. Di ba po? Ngayon naman ay dadako tayo sa iba pang uri ng panghalip. Dalawang uri ng panghalip. Okay, si Al James nagsusulat. May dalawang uri ng panghalip tayong matututunan ngayon. Okay, ito yung panghalip pamatlig at panghalip panao. Okay, pakitandaan ha. Itong panghalip pamatlig class, demonstrative pronoun in English. Okay, kung alam niyo yung mga salitang this, that, okay, those, ganon. Okay, yun po yung Grade panghalip teacher. pamatlig. Grade 3. Grade 3? Napag-aralan niyo ng grade 3 Yes, kayo? sir. Okay. Yes, sir. Okay, panghalip pamatlig ang mga tawag dito, class. Ano ba ang panghalip pamatlig? Sige, aralin natin kung ano ang panghalip pamatlig. Okay. Ito ay mga panghalip na ginagamit sa pagtuturo, okay, when you're trying to point something, o paghihimaton sa isang tao, hayop, bagay, lugar, o pangyayari. Basically, pag may tinuturo kang pangalan, okay, or pwede mo rin magamit ang panghalip pamatlig kapag gusto mong ituro kung nasaan ang lokasyon ng isang bagay, di ba? Parang dito ako nakatira. So gusto mong sabihin na dito yung tirahan mo. Okay? So later on class, i-differentiate rin natin kung ano ang kaibahan ng doon. Okay, ano pa ba? Diyan. Okay, anong kaibahan ng diyan at doon? Okay. Usually class, ang difference nila is yung yung proximity or yung lapit nila sa taong nagsasalita. Okay? Sige, mamaya i-discuss ni teacher. So, yun muna una nating natutunan na ang panghalip pamatlig ay mga panghalip na ginagamit sa pagturo ng pangalan or sa pagturo ng lokasyon ng isang pangalan. Okay, halimbawa, dito mo na lang ilagay ang bag ko. Okay. Sige. Teacher, can I go to the bathroom? Okay, sige po. Go na. So, eto class, meron tayong panauhan, kagaya rin nung sa panghalip panao nun. Ano ulit yung tatlong panauhan natin? Unang panauhan, pangalawang panauhan, at pangatlong panauhan. So, basically class, pati sa panghalip pamatlig, meron din tayong first person, second person, at third person. Okay. Di ba napag-usapan natin dati na pag unang panauhan, ito yung taong nagsasalita. Pag ikalawang panauhan, ito yung taong kinakausap. At yung pangatlong panauhan, ito yung taong pinag-uusapan. Okay, so mababago yung definition niya dito since ang pinag-uusapan na natin ay bakit panao? Pamatlig ata to. Sir, panao yan. It's panao. Sa panghalip panao. Okay, sige. So, unang panauhan, ang pangalan itinuturo o inihihimaton. Okay, I tried to Google inihihimaton. Walang lumalabas kung anong ibig sabihin niya. Pero sa tingin ko, ang ibig sabihin rin ito ay tinuturo. Okay, so ang pangalan itinuturo ay malapit sa nagsasalita. So, ito yung clue natin. Ano ba ang mga panghalip na pamatlig na andito sa unang panauhan? Okay, ito yon. Ito, ire, nito, nire, ganito, ganire. Dito, dine, okay, you don't pronounce this as dine ha. Heto. Okay, ulitin ni teacher. Ito, ire, nito, nire, ganito, ganire. Dito, dine, at heto. Okay, so actually class, ito, fact lang about this, ito to mga ire, nire, ganire, dine. Ito pong mga salitang to ay galing sa mga, anyone? Sa tingin nyo, saan to galing? Okay, hindi ito Tagalog word actually. Galing sila sa mga Batanggenyo. Oo, yes. Galing sila sa mga Batanggenyo. Okay. Sige. Ayan. So, magbibigay na si teacher ng example kung paano gamitin ang ito, ire, nito, nire, ganito, ganire, dito, dine. Para ako nagra-rap ito sa pangungusap. Okay, sige. Ito na. Pwede nyo itong i-screenshot class pero i-upload rin ni teacher to sa Aralinks para
meron kayong ano, kasi walang examples dun sa book niyo. Ayan, para ma-further enrich tong topic na to. Ayan. Ito ang aking paboritong laruan. Okay, so ano ba ang gamit ng ito? Kung hawak o malapit sa nagsasalita ang bagay na itinuturo. Okay, halimbawa, ito. Ito ang aking cellphone. Okay? Ano pa ba? Saan pa natin pwedeng magamit? Usually talaga, pag hawak-hawak ng tao yung gamit,